So, good evening, guys. Good evening. Tonight's lesson, we're gonna be talking about how to set up the lead campaign, lead generation campaign. Okay? So, okay, mute all muna tayo. Mute all. Okay. So, this time, marami kasing klase ng lead campaign. Okay? So, I'm gonna share my screen. Okay? Type 2 kung nakikita ng screen ko. Type 2. Okay na? Kita na yan. Good, good. Okay. So, sa lead campaign kasi, all you need to do is click the create button. And then, ito applicable ito guys sa financial advisors. Applicable ito sa real estate agents. Okay? Or brick and mortar or yung local businesses. Dentist, salon, whatever na pwede nyong tawagan yung potential clients nyo. So you're gonna be optimizing for leads. But instead of messages, kasi sa engagement, nandito yung messages eh. Okay, instead of selecting engagement, select leads. Okay? Para, sabi ko nga sa inyo, si Facebook kasi masunurin yan. Kung ano yung inuutos mo, yun ang susundin niya. Okay? So this time we're gonna choose leads as our goal or campaign objective. Click continue. Okay. Then pagdating mo sa ad set level, okay, meron kang option if saan mo i-drive yung traffic, sa website ba para maging lead, sa instant forms, sa messenger, or combination ng instant form and messenger, or you're gonna be optimizing for a direct calls sa iyong business. But in tonight's lesson, we're gonna be using messenger. Okay? And then all you need to do is, kasi hindi ko pa siya na-accept yung leads, meta lead at ads terms. So I need to click this one and then agree. Agree to terms and conditions. Basahin niyo na lang to, yung ang tawag dito, yung mga nakapaloob dito. Pero bottom line, ang nakalagay dito is you are kumbaga na-accept mo yung terms and condition ni Facebook na hindi mo ibebenta yung information ng iyong customers. Okay? Or hindi mo i-share yung information ng iyong customers. So parang anong tawag dito? In good faith yung kanilang information or yung tinatawag nating data privacy. So applicable po ito sa atin. Okay? So agree terms and conditions. Now that I have accepted the meta ads terms for this page, what I'm gonna do is I'll head over dito sa ad level. Okay? And then magki-create ako ng lead form. Pero bago yon, i-duplicate ko muna to para yung ads natin kagabi, yun ang gagamitin ko na rin para hindi tayo mahirapan. Okay, duplicate ko lang to para yung pagkokopyahin ko nasa kaliwa, yung setup, pagse-setup po ng campaign nasa kanan. Okay? Para para mabilis. Now, ang gagawin ko ngayon dito, i-name ko to ng number 1. Okay? TOF conversions. Okay? FB leads CTM. Click to message. Okay? Now, pagdating dito sa click mo ulit yung edit para makita mo yung campaign level, ad set level, and then ad level. Ang gagawin ko dito, kukopihin ko lang yung ginawa natin kagabi. Hanap lang ako dito ng let's say ito. Punta ako dun sa ad level nito. Okay? Gagawin ko ay click ko yung box, click ko yung edit. Tapos kopihin ko lang yung nandito. Okay? Copy. And then paste ko dito. Dito, paste. Then balik ako doon, kopihin ko yung headline nito. Paste. And then
Same thing, kakopyahin mo yung ad name. Copy. Dito. Paste. Okay? And then, pagdating mo dito sa baba, okay, click mo lang yung create new or pwede mo i-click tong edit na to. Okay? Create new. Tapos, bibigyan ka dito ng options ni Facebook on how you're gonna be able to um, create a chat flow or yung chat sequence. Okay? Pagdating mo sa welcome message, excuse me, I'm lang tubig. Hindi pa ako magaling guys eh. Ano pa yung boses ko. Medyo husky pa. Okay? So welcome message, you can use this welcome message as it is or you can modify it based on your preference. Okay? So welcome message, hindi ko nagagalawin. So questions, pagdating sa questions, nandito na ba si Ma'am Charmaine? Ma'am Charmaine, wala pa. Okay. Wala pa si Ma'am Charmaine. Okay, so magmo-modify lang tayo based doon sa tingin kong magiging applicable doon sa mga questions natin. Okay? Are you interested? Okay, are you looking for kids apparel? Again, guys, this is just an example. You can modify based on your niche, based on your business model. Okay? Yes, Sir Mark. May question ka yata. Sorry, hindi kasi ako naka-attend kahapon. I don't know if natanong na tong question na to since na-set up nyo yan. If nag-chat lang si user or si customer, halimbawa, na hindi dumaan sa ads, makaka-receive ba siya ng ganyang messages na na-set up nyo or kailangan doon siya dadaan sa ads para maka-receive siya ng ganyan? Okay. Okay, good question yung question ni Sir Mark. Bali, meron kasing dalawang setup nito. Okay? Ito kasing the way I'm setting this up is nasa Ads Manager. Okay? But there's another way of setting this another chat flow sa Meta Business Suite. Okay? Kapag hindi dumaan ng ads, kung ano yung sinetup mo sa Meta Business Suite, yun yung magfa-fire. Okay? Yun yung magiging default. Okay? Now, kapag ginamit mo tong flow na to sa loob ng Ads Manager, ito yung magti-trigger dun sa ads. However, kung halimbawang nag-run ka ng ads, tapos ginamit mo yung existing post sa page mo, tapos ginamit mo tong chat flow na to, ito yung magpa-fire. Okay? Ipapakita ko sa iyo mamaya kung saan mo pupuntahan yung default kapag hindi sa ads, kapag hindi ads ang magti-trigger na chat flow. Ito kasing pinapakita ko sa inyo, guys, ito yung chat flow na magti-trigger kapag nag-run kayo ng ads. Okay? So, but before that, para hindi tayo malito, okay lang ba guys, kumpletuhin ko muna to and then puntahan natin yung sinasabi ko na nasa Meta Business Suite na na default. Okay? Okay lang ba sa iyo, Sir Mark? Goods pa tayo doon? Okay, good. All right. Now, tawag dito. So, welcome message na setup natin. Questions. Are you looking for kids apparel? Obviously, pwede mo siyang i-modify yung answer, either yes or no. Okay? Pwede mo tong gawing no or not now. Ibig sabihin, pag nag-no, disqualified na yung audience mo. Ibig sabihin, may stop yung chat flow. Okay? Sa travel agency, may ginawa ako dito. The chat flow, ang ginawa namin dito, yung sa questions, are you looking for a packages? Please select below. Ito pinalitan namin ng local. Tapos itong isa, international. Yan. So, depende sa inyo kung ano yung magiging preference ninyo. Para at least meron silang selection dito kung local or international
or depende dun sa gusto nyo maging sequence niya. Okay, so palitan lang natin to ng yes and then ito ng no. Okay, pag nag-no, again, disqualified. Pag nag-yes, magpa-fire yung next question. Okay? Then, ang importante dito, guys, excuse me. Oh my goodness. Ang pinaka-importante dito, guys, yung makuha nyo yung contact number tsaka yung email. Especially, guys, kung nasa real estate kayo, magbebenta kayo ng condo, nagbebenta kayo ng anong pangalan na ito, ng life insurance, anything na nag-generate kayo ng leads, pinaka-importante, guys, makuha nyo yung email at yung phone number para pwede nyo tawagan, pwede nyo i-follow up. Okay? Now, remove ko muna tong ito. Okay? And then ito, remove ko muna. Ay, teka. Ito, delete ko muna yan. Tapos, para meron lang ako. Guys, ganito, ang sikreto para makakuha kayo ng leads na mas marami at mas kumbaga mas less yung steps, okay? Gawin nyo lang at least 3 to 5 steps lang. Kasi pag marami kayong tinatanong, in some way, maganda rin yun kung marami kang tinatanong kasi ipi-pre-qualify mo yung audience mo eh. Pero kung gusto mo ng mas maraming leads na pumapasok, mas kontian nyo yung anong tawag dito, yung steps. Okay, this one, what I'm gonna do is dito i-modify to. What is your correct? Okay, ano ko to, specify ko na hindi lang siya what is your phone number, what is your correct phone number. Okay? Tapos answer validation. Huwag niyo i-click tong allow to skip. Okay? Kasi again guys, importante yung phone number. Huwag niyo tong i-click. Tapos add another question pa kayo. Okay? Magda-drop down yan, user information. Sa taas kasi 'di ba may number na user information, email. Okay? What is your correct email address? Okay? And wag mo tong i-click again, answer validation, i-uncheck mo tong allow to skip. Para yung mismong email niya talaga ang ilalagay niya. Kasi guys, ganito 'yan. Madedetect ni Facebook kung ano yung phone number na ginamit niya nung nag-create siya ng profile niya sa Facebook. Kaya automatic lalabas yun dito kung ano yung phone number niya. At the same time, kung anong email ang ginamit niya nung nag-create siya ng Facebook profile niya. Mag-automatic yun lumabas dito. Pero, may mga times kasi na sobrang tagal na ng Facebook na yon, hindi niya na ma-access yung email na yon, kaya nagbago siya ng email. Ibang email na yung ginagamit niya. Like for myself, nung kinreate ko yung Facebook profile ko, few years back o few years ago, yung matagal na, first time ako nag-create ng Facebook, hindi ko na ma-access yung wala na akong, hindi ko masyadong ginagamit yung email, Yahoo ko pa yun eh, Yahoo pa dati yun eh. Ngayon, Gmail na ako. So, ibig sabihin, may chance ako na palitan tong dito na automatic na lumalabas na email address ko. Okay? So, i-uncheck nyo to. And then, completion message. Lagay nyo, thanks for answering your question, blah, blah, blah. Tapos, you can either select a call to action button, okay, or no button at all. But for now, let's select a call to action. Let's say, for example, may ipapa-download ka na, let's say, PDF file. For example, I think sino yung kahagabi dito? Si Sir, yung nasa Forex, si Sir Mark ba yun? Tama ba? Sir Mark, ikaw ba yung nasa Forex? Hindi po. Okay. If I'm not mistaken, meron tayong nasa Forex dito eh. So kung halimbawa meron kang lead magnet, tinatawag, yung lead magnet na yon, a piece of document, a PDF file, or yung ebook type, no? Pwede mo tong i-select yung download na button. Okay? And then, call to action text, obviously lalagyan mo siya ng download this quick guide kung meron kang ipapa-download sa kanila. Okay? And then, kailangan ng link yon
pwede mo tong i-drive pwede mong i-link to sa Google Drive mo kung wala ka pang website. Okay, pwede mo siyang i-link sa Google Drive. Make sure lang na yung excuse me. Make sure lang na yung link ay naka-share. Kuha ako ng kuha ako ng sample. Pupunta ako ng Google Drive. Punta ako dito sa Google Apps. Punta ako ng Google Drive. Then let's say for example, i-share ko tong let's say templates, itong templates na folder. Ang gagawin ko lang is right click, left click pala, sorry. And then share, copy link. Okay, manage access. Tapos, itong instead na restricted, i-click mo tong drop down. Anyone with the link can view. Yan, viewer. Wag niyong i-select yung editor, yung viewer lang. Then copy link. Yun ang ilalagay nyo dito sa link. Para kapag nag-open sila dyan, okay, puntahan natin yung document mismo. Teka lang. Open ko yung templates. Kunyari ito, sakto to. E-book to na ginawa ko. Yung marketing rule of 7. Okay. Kunyari i-share ko to. Same thing, itong 3 dots na to, click, share, copy link, manage access. Anyone with the link is a viewer. Okay, copy link. Done. Balik ako dito. Paste ko dito. Tapos tingnan nyo kung ano itsura niya. No? Pag kinilik na yung link, ganito magiging lalabas niyan. Ganyan. So may e-book siya. Okay? Tapos, ida-download lang nila yon. Okay? Sort of lead magnet para ma-qualify siya as lead na nag-download ng iyong e-book. Okay? So, ganun siya kapag i-set up nyo itong lead magnet. Lead magnet. And then disqualification message, you can always modify this one. Kapag di ba sa questions, sabi niya dito, di ba nagtanong tayo, are you looking for kids apparel? Pag sinabi niya no, ang disqualification message niyan ay ito. Please let us know how please let us know how we can help you. Or, thanks. It looks like we are not a good fit. It looks like we are not a good fit. Thank you. Remove natin to. Thank you for your inquiries. Yan. Ibig sabihin, my goodness. Thank you for your inquiries. Okay. So, yan yung disqualification message. And then, privacy policy. Okay. Assuming na wala ka pang website, okay, hihingan ka kasi ni Facebook ng privacy policy. Okay, what I'm gonna do is, pupunta ka lang gamitin mo muna yung URL ng page mo. Punta tayo open ko lang to Facebook. Tapos, hanapin natin yung URL ni Amelie Shop. Tapos, click mo yung profile mo. Ayan, kukunin mo to. Copy mo yan. Balik ka dito. Ito muna yung temporary privacy policy link mo. Pero in reality, dapat meron kang website privacy policy. Kung paano mag-create nun, nasa advanced lessons po natin yon sa Digital Scientist. Kung gusto niyo pong mag-upskill, kung gusto niyo pong mas in-depth yung inyong training in terms of setting up the privacy policy sa inyong website, pag-create niyo ng website, andun po yung training na to. Okay? So, i-change ko muna to para hindi magamit yung Google Drive ko. So, no button muna tayo. Again, pwede mo siyang i-direct sa website. Pero this time, no button muna tayo. Okay? So, goods na siya. Makikita nyo dito,
Hi Clarence, we'd like to know how we can help you, blah, blah, blah. Are you looking for kids apparel? You can either pre-qualify them by saying yes or no. What is your correct phone number? Blah, blah, blah. And then what is your correct email address? Thanks for answering your questions, etc. Sa mga financial advisor or mga anong tawag dito? Financial advisor, real estate agents, you can modify the questions. Let's say, for example, are you looking for a condo or I don't know, ano mga possible questions dyan? Are you looking for a duplex, mga ganon, condo, or hindi kasi ako familiar sa sa real estate. But you can ask certain questions that would yan, yung mga beach property, ganyan. So, kailangan mo siyang i-specify dito kung ano yung mga frequently asked questions. Kasi again, kayo guys yung nakakaalam nung niche nyo, yung field nyo. So, alam nyo na dapat kung ano yung mga laging tinatanong na questions na dapat, kumbaga, yung malesen yung pag-reply nyo sa mga pare-parehong questions. And then you will create an automated answer based on that questions. Okay? Sa mga question, let's say may pre-qualify, pwede ba yung flow chart? Chat flow po, hindi flow chart, chat flow. Ito na po yun, yung chat flow po natin. Yung pre-qualifying questions po. Kung itinuturo ko po dito, Relj, ito na po yung ito na yung pag pre-qualify. Kaya nga po meron siyang disqualification. Kasi pag tinanong mo agad are you looking for a duplex condo? Pag nagre-reply siya ng yes, magpa-pop up yung next question. Next question will be, okay, what is your correct phone number? Okay, pag pinilace niya yung correct phone number niya, magpa-fire ulit yung yung next question, what is your correct email address, and so on. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Relj. Okay? Now, what I'm gonna do is okay, yeah, tama po. So, next question yon. So, magpa-fire yung next question based po dun sa sinagot nila na prompt doon sa ginawa mong flow. Again, ang pinaka-importante, phone number at email. Okay? Kasi hindi man siya bumili nung time na yon, nung nag-opt-in siya, pwede mo siyang i-follow up. Especially for higher ticket products like condo, real property, house and lot, mga ganon. So, hindi naman niya katulad ng sapatos na pagka sige, bibili ako. Kailangan nila na mag-decide dyan. Kailangan mo mamimit sila in person. Kailangan mo mag-present ng sales presentation para ma-close nyo yung deal. So, importante po yan. Dito sa sa Amelie Shop, since naman to, kids apparel, I don't think hindi mo naman siya kailangan ng leads. Okay, kasi very very direct naman yung binebenta mo kasi naman siya, yung tawag dito, low ticket product naman siya. Ma'am Roda, ano po ideal na number ng questions para sa chat flow? Depende po ba sa campaign? Ideal na number ng questions, at least 3 on a minimum at maximum of 5. Okay? In our case, nag-ask tayo ng question. Are you looking for kids apparel? Number 1. So, isang question yon. Next question is, what is your correct phone number? So, nakakadalawa na tayo. Number 3 is, what is your correct email address? Nakakatatlo na tayo. Okay? Now, kung mayroon ka pang additional question, click mo lang to. And then, you can ask information, things like full name, email, or address. Kung gusto mong tanong pa yung address nila, blah, blah, blah. Demographics questions. Kung halimbawa, meron kang binibentang, I don't know, life insurance policy. So, kailangan ng date of birth doon, work information. Yan. So, pwede nyo mong i-select yung mga yan. Okay? Okay, good. So, publish ko lang to para meron lang tayong anong tawag dito? Meron tayong teka, bakit may parang doon?
Privacy policy. Okay, good. Save and finish. Got it? Ayan. So, meron na tayong lead flow. Okay? Now, kung gusto mong i-modify lang to, yung lead flow na to, kailangan mo lang i-duplicate. Okay? And then, again, you can edit it based on the current setup. So, ang gagawin ko, publish ko lang to para meron akong campaign for leads. Okay? Mapapansin nyo guys, messenger yung messenger yung dito, obviously, papalitan mo to dito. PH, parents yan. So, mapapansin nyo guys, di ba ano siya? Yung kagabi, ang results dito lumalabas, messaging conversation started. Di ba sinelect natin messages yon kagabi? Pero this time, same pa rin, messages yung sinelect natin. Pero pansinin nyo, on Facebook lead yung lumalabas. Okay? On Facebook lead. And then, kapag inano nyo to, kapag mayroon nag-opt-in, so pwede nyo tong i-download yung information via CSV. Pupunta kayo ng add level. Okay? Pupunta kayo ng add level, tapos i-download nyo to. Okay, click nyo to. Tapos mapaprompt kayo sa ganito. Kung may CRM kayo, nasa advanced lessons to, hindi po natin itatakal ngayon dito. Pero kung may CRM kayo, pwede doon nyo i-connect, i-integrate yung CRM, o kaya pwede nyo i-download manually. Okay, click mo yung download, tapos lalabas siya as CSV file o spreadsheet. Okay? May question yata si Sir Mark. Yes, Sir Mark. Yes, actually, yun yung itatanong ko kung may option to parang i-bulk download yung mga information. Tsaka yung mga information ba na madadownload is like yung email niya and yung phone number lang, or kung may iba ka pang ilalagay? Lahat po nung sinagot niya dito sa chat flow, lahat po ng sinagot niya, lalabas yun dun sa spreadsheet o dun sa CSV. Halimbawa po, di ba, sumagot siya ng are you looking for kids apparel? Lalabas yun kung ano yung sagot niya, yes or no. Tapos yung number niya nandoon din yun. So, lahat po ng information na yun nandoon sa CSV file. You can also go to lead center. Okay, I believe nasa Meta Business Suite yon. Punta ka ng saan ko na pa siya mahanap? All tools. Instant forms. Alam ko nandito siya eh. Teka lang Ayun na. Okay? Pwede mo siyang mass download yon dito. Ayun 10/16 natin ginawa, di ba? October 16. So, pwede mong maatrabaho nga lang, guys. Pagka every now and then magda-download ka pag kung may bagong leads na pumasok, i-download mo. Pero kung may CRM ka, i-connect mo lang yung CRM dito. I-integrate mo lang. CRM setup. Meron dito, pwede yung Mailchimp. Lalabas yung Mailchimp. Meron ding HubSpot. Yung CRM mo. Depende sa CRM mo. Pwede rin yung Excel. Ayun Pwede rin yung Excel. Okay? Integrate mo yung Excel mo. Shoot yung leads dun sa Excel. Okay? Again, dito hindi ko siya i-demo. Nasa advanced lessons po ito. Okay? So, ayan, marami pang Ito, may high level na rin pala So, Airtable. So, ayan. Okay, so ganun po siya sa lead capturing. Okay? Ang ginawa ko guys is pangalan nito, messages campaign, optimizing for leads. Now, may isa pang setup. Popost ko muna to May isa pang setup na using Facebook lead form. Okay? Excuse me. Ang gagawin natin guys, copy ko to. Mag-launch pa tayo ng isa pang setup. Copy ko to para hindi na ng naming convention. Gagawin ko ngayon, mag-create ulit ako. Leads pa rin. Continue. Then, lagay ko dito. Papalitan ko lang to ng FB leads, FB form. FB lead form. Okay? Conversions pa rin, FB lead form.
Pagdating sa ad set level guys, instant form ang isa-select ko. Natatandaan nyo kanina, messenger yung sinelect ko. Ngayon, ang isa-select ko ngayon is instant form. We're not gonna be using website kasi again guys, wala tayong website na i-demo. So instant forms, pagdating, lagay muna natin dito, PH, parents, yan. So, hindi ko na isa-select yung ano yung sa targeting. So, 100. Pagdating dito sa ad level, okay, what I'm gonna do is create a form from scratch. Okay, I'm gonna name this form as Emily's Shop Sample FB Form. Okay, para hindi mo magamit ma'am kung nandito na si Ma'am Charmaine. So you can either select more volume, higher intent. Itong rich creative bago lang to eh. Let's read this. Hold your audience attention with this form that integrates your company's images and messaging, including an optional about us product. Hindi ko pa siya nagagamit, honestly guys. Hindi ko pa to nagagamit itong rich creative kasi bago lang to. But to give you a comparison between more volume and higher intent, pag more volume kasi, automatically yung email ni customer mafi-fill in, okay, doon sa form. Pero pag higher intent, meron kasing another step na tatanungin si user kung tama ba tong information na nilalagay mo, kung tama ba yung email address mo, tama ba yung contact number mo. Okay? So depende po sa inyo yon. Kung gusto niyo mas qualified yung leads nyo, pwede kayo sa higher intent. Ang downside lang ng higher intent, there are chances na mas maliit, mas konti yung lead flow na papasok sa iyo. Okay, pag higher intent. Pero highly qualified audience naman 'yon pagdating doon. Kung gusto mo naman ng more volume, so yun nga, pwede nilang i-slide lang yung yung form, and then they can automatically become a lead with their existing user info. Okay? In this demo, I'm just gonna select more volume. Intro, you can either use yung image sa iyong ad or you can upload your own image. Ang recommended is 1200 by 628. Okay? Pag pumunta kayo ng Canva, okay, punta kayo ng Canva, ang gagawin nyo lang is create design, tapos sa search, type nyo Facebook ad. Facebook ad. Ayan 1200 by 628. Okay, tapos mag-generate kayo ng sarili nyong image using this dimension. But if you want to use the same image dun sa ads mo, use the image from your ad. Just select this one. Okay? Kung hindi kayo mag-upload. Okay. Now, headline, you can say something like avail our latest promo up to 50% off. Something like this. Okay? Then paragraph, you can say something like we are on sale. Grab this opportunity to, I'm just making this up guys, no? Kayo po magagawa nito based po sa inyong niche or based po sa inyong business. We are on sale. Grab this opportunity to select your favorite kids apparel, something like this. Okay? So, etc. So, lalabas yun dito. Makikita nyo na agad dito kung ano yung itsura ng form nyo. Then, questions, you can ask similar to the one we created earlier. But this time, you can modify like full name, email, and phone number. So, yung tatlo na yun guys ang pinaka-importante. Tapos sa description, lalagyan nyo dito na anong tawag dito? By providing your information, you agree that one of our sales representative may contact you. Okay, binibigyan nyo lang sila ng information na bakit kino-collect natin to kasi sensitive information to guys, no? Kaya po
itatanong natin kung saan gagamitin yung email nila at yung full name at yung phone number. So ayaw kasi ni Facebook na ini-spam nyo yung mga users. So kaya kailangan itong mga information na to ibibigay mo na kino-collect nyo yung information kasi one of our sales representative will contact you. So, hindi may will contact you. Okay? Then, privacy policy, ganun pa rin as a pinagbabawal na technique ang tawag ko doon eh. As pinagbabawal na technique, gamitin mo muna yung iyong Facebook page URL. Ayun na muna ilagay mong link kasi wala ka pa namang website. And then link text, Amily's shop privacy policy. Okay? Then, message for leads. Thanks, you're all set. Kapag nakompleto, you can drive them either view the website, call business, or download file, or if you want to let them download the file or a PDF. So, view website lang siguro. Okay? Description. Anong tawag dito? Pwede nyo i-direct ulit sa inyong Facebook page. Link. Call to action. Visit our Facebook page. Okay? Tapos magdediretso yun sa Facebook page natin. Description, you can say something like, thank you for, we appreciate you taking the time to, inquire about our business. We look forward to speaking with you. Something like this. Okay? It's up to you guys kung anong ilalagay niyo dito. Pwedeng Tagalog, pwedeng Taglish, pwedeng English. So depende po sa inyo yan. Okay? I'm just giving you an idea how you can be able to create a Facebook lead form, especially financial advisors, real estate agents, whatever. Anyone that need leads for their business. And then create form. And then that's it. You were able to create a form. Makikita mo dito, Family Shop, FB form. And then what I'm gonna do is, same thing. Tanggalin ko to. Since meron tayong media dyan na na-upload kagabi, I'm just gonna use the same image. Then resize. Next. Done. And then kunin ko dito yung copy. Okay. Dito yung copy, primary text. Tapos kunin ko yung headline. Okay, make the headline as short as possible. Okay, make it as at least 5 words lang. Kasi pag sobrang haba niyan, hindi na yan magkakasya dito, hindi na siya readable. Okay, and then at least yung inyong text ay compelling yung inyong first sentence dito. Okay, at least compelling yung nandito para at least mabasa. Kasi pag tinanong mo, see more na agad. So, kung hindi compelling yung first or 2 sentence mo, hindi na yan magkiklik. So, dapat i-call mo agad yung attention ng iyong anong tawag dito? Meron tayong hindi na-copy. Ayan. So, yun. Kailangan compelling yung ad mo. Okay? Yung first line mo. Copy lang natin to. Naming convention natin. And then, publish. Okay? Right? So, meron tayong 3 campaign setup. Okay? The first one is yung ating messaging campaign, optimizing for sales. Okay? Ito, i-naming convention ko to . So, itong nandito sa baba, lahat to ay optimizing for sales pero messages. Okay?
Optimizing for sales yan. Then, itong nasa taas, teka, scaling dito. So, sales. Itong nasa taas, optimizing for leads. Pero messages. Okay? Optimizing for leads. Ito namang nasa taas, optimizing for leads pero FB lead form. Yung Facebook lead form ang gamit natin. Okay? Question. Question, guys. Nalilito? Sobrang nalilito o litong-lito? Alin po sa tatlo? Ma'am Roda, may tanong? Si Ma'am Jer? Litong-lito. Again, guys, para hindi kayo malito, i-apply nyo mismo sa sarili nyong business manager or sa sarili nyong ads manager para na i-apply nyo kung ano po yung lessons na i-impart ko po sa inyo dito. Okay? So, panoorin nyo ng paulit-ulit and I'm pretty much sure magagamay nyo po yan yung kung paano natin sinet up yung campaign. Okay? Meron tayong additional, meron pa pahabol question? Wala? Sir, applicable po ba to sa content marketing? Ang content marketing kasi, guys, ay organic marketing or yung tinatawag nating anong tawag dito? Pag sinabi mong content marketing kasi, you are producing content to provide more value. Ngayon, as kung magra-run ka ng ad, part yun ng content marketing mo. Okay? It so happen na paid ads or paid content. Okay, kasi yung, let's say for example, nag-content marketing ka, di ba? Naggawa ka ng video. Like 1-minute video. Tapos maraming engagement. Yung content mo na yon. Then nag-decide ka na gawin mo siyang ad. So, from content marketing itself, ginawa mo siyang paid marketing. So, ganun po yung explanation po sa content marketing. Kasi an ad is also a piece of content. It's just so happen na you paid for this content to push the algorithm to see for more people to see your content. Okay? Ganun po yun, Ma'am Jer. Okay? None so far, Coach, baka po kapag gumawa na ako ng sarili kong ads, doon ako maraming tanong. Yan. Kung marami pong tanong, I highly encourage you guys kung gagawa na kayo ng ads na mag-upgrade sa Digital Scientist course. Kasi doon, live po natin ulit kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-follow up questions doon. Okay? Kasi sir, ang plan ko po mag-run ng video na gumagawa ako ng bags and nagpe-print para po ma-promote yung shop ko. Yes. Makikita mo kasi doon sa content mo kung ano yung nagkakaroon ng maraming engagement. So, the more engagement you have, the CPM will be cheaper. Okay? Ganun po yung algorithm ng Facebook. Pag-aaralan natin bukas yun, ibibigay ko sa inyo kung paano kino-compute yung CPM. Okay? Now, meron tanong dito. Nandito na ba si Ma'am Charmaine? Ma'am Charmaine, nandito ka na ba? Wala si Ma'am Charmaine. Sino guys dito ang naka PC or laptop ang gamit? Para yun yung ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng two-factor authentication. Sino guys? Type me kung ikaw ay gamit ang laptop or PC. Wala? Puro naka-mobile yun nandito? Wala? Setup sana natin yung setup natin yung two-factor authentication. Okay? Mukhang wala si Ma'am Charmaine ngayon. Now, may isa pa akong ituturo sa inyo. Ito. Ako coach, kaya lang nakalimutan ko email ad ko sa Facebook.
Paano ngayon 'yan, Ma'am Roda, kapag na-log out ka 'di wala ka ng Facebook? Ayun yung problema natin guys kasi nagkaroon tayo ng Facebook, ngayon takot ka ng ma-log out sa mobile mo. Kasi nga 'pag na-log out ka, wala ka ng Facebook, hindi ka na makaka-login ulit. Nakalimutan mo rin pati password mo. As a media buyer guys, responsibility mo na i-secure yung iyong password. Responsibility mo din na i-secure yung iyong, anong tawag dito, yung iyong email address. Kasi ano 'yan, magkadikit po yung dalawa, yung email address mo, again, yung email address mo, yung contact number mo, at saka yung Facebook mo. So, any of the two na mawala diyan, mahihirapan kang i-retrieve yung iyong password. Password at email pala pinalitan ko. So, 'pag nag-setup kasi tayo guys ng two-factor authentication, magre-request yun sa via email or via mobile. Na-hack po kasi account ko, ayan. Um, Maha-hack ka talaga kapag hindi naka-setup yung two-factor authentication. Okay? So, yun sana ituturo ko sa inyo, kaya lang wala tayong available na pag-a-applyan natin ng two-factor authentication. Kasi yung sa akin na-setup ko na eh. Okay, wait lang. Ay, by the way, yung two-factor authentication pala, nasa ano ko rin yun eh, nasa digital scientist course. Pwede nyo ma-check dun yun. So, check ko po Chrome in a while. Okay. So, eto, may isa pa akong ituturo sa inyo guys na since hindi natin ma-set up yung yung two-factor authentication. Para pag nag-ano kayo ng ads guys, nag-launch kayo ng ads, hindi kayo mag-upload ng images ng isa-isa. Punta kayo dito sa all tools, okay? Tapos puntahan niyo dito yung may message tayo. Coach, sa Facebook account po ba ang setup ng 2FA or sa Meta Business Suite? Yung mismong Facebook profile mo. May mismong Facebook profile mo para hindi ka ma-hack sa Facebook profile. Naka-ano ka ba, Argel? Naka-PC ka ba or laptop? Para yung sa'yo ang gawin natin. Sabihin mo lang sa akin. Pero ituturo ko muna sa inyo to. Itong Creative Hub, ay, teka. Switch ko muna sa personal profile ko. Naka-coach ako, naka-desktop na. Okay. Sige, Ma'am Jer, pagkatapos nito i-ano ko muna. Switch ko muna to. Clarence Hill. Ituro ko sa inyo kung paano mag-mass upload ng creatives. Okay, punta kayo dito sa All Tools. Tapos, punta kayo ng Creative Hub. Ay, teka, saan na nga ba yan? Mukhang hindi ito. Creative Hub. Ito. Saan na nga ba siya? Ito pala, sorry. Media Library. Mockup na pala yun eh. Pwede ka mag-mockup doon. Dammit. Humingi ng two-factor authentication. Teka. Ayan o. Nakita nyo to, yung two-factor authentication. Ganyan po yung mangyayari kapag nakasetup nyo na yung 2FA nyo. So, para hindi kayo basta-basta ma-hack. Okay? Hingian kayo ng ganyan ni Facebook. Tapos, pwede ka mag-create ng folder dito. And then you can name that folder and then upload mo lahat ng images mo at once or videos. O kaya, pwede kang add elements. Yun, dito mo siya gagawin. Okay? So, para sabay-sabay mo siyang i-upload para hindi pa isa-isa. Okay? So, now, si Ma'am Jer yata is naka-desktop. Okay. Pwede ka na mag-share screen, Ma'am Jer. While you're doing that, ano lang ako, quick CR break lang ako. 1 second. Share ka na ng screen mo, Ma'am Jer.
Okay, nasaan na si Ma'am Jar? Share ka na? Bakit hindi pa nakaka-share? Ma'am Jar, okay na? Ayaw? Bakit? Binigyan na kita ng ano, ng permission to share your screen. Sinong ibang nakaano dito? Baka naman hindi mo na-click yung ano. Kailangan kasi, pag kinilik mo yung share screen, may makikita kang share button dito. Kunyari ito. Screenshot ko sa'yo Baka hindi mo na-click yun. Ayan o. Ako muna mag-share ng screen. Ganito ko yung makikita mo, Ma'am Jer. Ganito yung makikita mo. Click mo yung screen mo mismo, itong kwadrado na to. Tapos click mo yung share button dito. Okay? Can you do it? Try mo ngayon. Ayaw? Meron ka ng permission Binigyan na kita ng permission. Baka hindi mo lang maano. Maka multiple participant screen sharing ako. Nakikita ko dito dalawa na yung, ayan. Mukha nagsishare na siya. Okay? Alright. So, kita ko na. Punta ka ngayon doon sa Facebook profile mo. Nasaan yung Facebook profile mo? Close mo muna lahat ng tab para hindi tayo malito. As in lahat ng tab, maliban doon sa Facebook profile mo. Sige, lahat. Yep, lahat yan. Para malinis. Sige. And then, ang ititira mo lang yung Facebook mo. Pati yung email na yun, tatanggalin mo. Hindi. Itira mo na lang yung Gmail account mo. Gmail ba yung gamit mo? So, itira mo lang yung Gmail. So, punta ka dun sa Facebook profile mo. And then, punta ka dun sa dito sa iyong akin bigyan mo ako ng bakit ganoon? Hindi ako makapag-request ng ano. So, hindi ako makapag-request. Anyway, ikaw na lang mag-click. Punta ka sa Facebook profile mo, balikan mo doon. Click mo yung profile mo sa taas, yung top right, yung mismo picture mo doon sa yung maliit na yon. Doon sa taas, yung top right, kanan sa taas, yung merong inverted triangle katabi ng halos ng Messenger. Yung yan, click mo yan. Tapos, i-click mo yung settings in privacy. Sige, click mo yan. Nasaan ka ba? Ayun yun. Click mo yung mismong profile mo na yan. Ulitin mo, click mo yung mismong picture mo na yan sa taas. Tapos may makikita ka settings in privacy. Yan. Settings. Yep. Okay. Then, click mo yung see more in account center. Sa bandang kaliwa. Yung kulay blue. Yan. See more in account center. And then, nangyari. Sige, click mo yan. Okay? And then, click mo yung password in security. Yep. Tapos, two-factor authentication. Sa baba lang nung change password. Sa gitna. Yung, yan. Okay? Tapos, yung Jer Capenya, yung sa taas. Yung Facebook. Okay. Now, text SMS. Select mo. Okay? Next.
Okay. Yung number ba na yan na ending ng 79, may access ka pa ba dyan? Type yes lang. Kung may access ka pa dyan. Type yes mo sa chat box. Or pwede ka mag-unmute. Yes or no? May access ka dun sa number na yon? Unmute ka, Ma'am Jar. Kung may access ka doon, let's proceed. Kung wala, sabihin mo sa akin para hindi tayo ma-block nung account. Yan, sa chat box. Wala kang access sa number na yon? Okay, no. So ang gagawin mo ngayon, palitan mo ng number na may meron kang updated na number. So add phone number ka. Ibig sabihin yung 79 na yon, wala na yan, nawala na yung number mo na yan. So add phone number ka. Click mo yung next. Next. Tapos ilagay mo yung phone number na gamit mo ngayon. Magte-text si Facebook siya ng app 6-digit yata or 4-digit PIN. Click mo yung next. Tapos 6-digit yan. Papasok mo yung code na yan diyan. You should have the code already by now. Minsan matagal lang. Minsan matagal lang ng konti. Wala pa rin? Wala pa rin. Okay. Let's try Google Authenticator. Balik ka doon. Or resend code mo siguro. Resend code mo. Yan. Santayin natin. Magte-text sa'yo dapat yan eh. Yung 6-digit PIN. Kasi anyone na mag-hack sa inyo guys, anyone na mag-attempt na i-open yung Facebook nyo, magde-text sa inyo yan ng code. Kaya dapat nakaset up yan. Nag-text na, wala pa rin? Wala pa rin. Okay? Let's try the Google App Authenticator. Balik ka dun sa Facebook. I-close mo muna yan. Excuse me. Click mo yung two-factor authentication. Ayan, meron na pala. Ay sa inyo, medyo late lang yan nagme-message minsan. Sige, try mo ulit na maghumingi ng code. Two-factor authentication. Balik ka doon. Okay? And then, text message. Next. Tapos, add mo yung number. Minsan matagal eh. Usually, 5 minutes kasi ang yung, anong pangalan na ito? 5 minutes ang tinatagal. After 5 minutes, pag wala pa rin, yun, medyo wala nang pag-asa yan. Okay? Yep. Wag yung iwawala yung number nyo na yun, Ma'am Jer. Kasi doon magte-text si Facebook. Every time na kayo, ayan, re-enter mo yung password mo. Every time na mag-open kayo sa ibang browser, hihingian kayo ni Facebook ng two-factor authentication. Click done mo. Yan. Use this number. Sige, use this number. Okay. Na-set up nyo na ngayon yung two-factor authentication using your mobile number. Google Chrome ang gamit mo ngayon, no? Tama?
So, click mo pa ulit yung two-factor authentication. Set up natin yung Google App Authenticator. Sige, Jer Capenya. Tapos, instead na mobile number, Authenticator app. Click mo yung authentication app. Teka, back mo nga muna. Back. Meron ditong additional. Click mo nga yung additional methods sa baba ng text message. Yan. Hindi. Okay, back mo nga ulit. Scroll down mo ng konti. Alam ko. Wala na, sagad na. So, yung authentication app siguro. Yan, okay. Bago na kasi yung ano eh. Diyan, click mo yan. Download an authentication app. Okay, Google Authenticator. Ayan, Google Authenticator. Open ka ng bagong browser. Bagong tab. Okay, type mo Google Authenticator. Google Authenticator. TI. TI yung spelling. Authenticator. Yep, that one. Oops. Then, go to, scroll down ka ng konti. Scroll down ka konti lang. Konti. Dahan-dahan. Ito, Authenticator extension. Ayun. Yep, click mo yan. Add to Chrome. Ba't nagpa-pop up yan? Kasi hindi ano yung ano mo. Hindi legit yung ano mo. yung Windows. Okay, add to Chrome ka. Teka. Yung email mo sa Facebook, same email ba yan yung nandiyan na ano, yung N202048 na yan? Same email ba yung ginamit mo sa Facebook? O hindi? Kailangan yung same email mo ang nakalagay dyan nung nag-login ka sa Facebook. Same po. Okay, good. So, hindi kasi gagana yan, guys, kung ibang email yung nandoon sa Chrome na yan, tapos yung Facebook na nakalagin mo. Meaning, guys, kung ano yung ginamit mong email nung nag-sign up kay Facebook, dapat yun yung email na nakalagay dito. Okay, sige, add to Chrome mo. Kasi hindi gagana yan kapag kamali. Add extension. Okay? Okay. Now, ang gawin mo, close mo muna. Close mo muna yan, yung extension na yan. X mo muna sa taas, yung tab. Yan. X mo muna yan. Sige. Sige, close mo muna to. Okay. May nakikita ka dito sa top right. Open ka ng bagong tab. Open ka ng bagong tab. Yan. May nakikita ka sa top right, di ba? Yung nakalagay doon, relaunch to update. May nakikita ka ng, yan. Meron pang, wag mo i-click yan. Meron pang 1, 2, 3. Yung para siyang tao na, ano, papunta kaliwa. I-move mo sa kaliwa yung, yan. Click mo yan. Extensions. Click mo yan. Tapos, click mo yung authenticator. Okay, and then click mo tong pencil. Click mo again. Okay. Now, balik ka dito sa Facebook. Sa Facebook mo. Yan. Then, click mo na ulit yung parang tao na yon, yung extension. Google extension na yon, yung kaninang kinilik mo. Sige, click mo yan. Click mo yung authenticator. Click mo yung box na yon, yung parang QR code na katabi ng pencil. Yan, click mo yan. Tapos, yung code dyan sa tapat mo, sa harap mo na yan, i-ano mo siya, i-capture mo yung code na yan. Sige.
Hindi, yung QR code mismo. Yung box na yan. Ulitin mo doon sa taas, yung ano, ulitin mo sa taas, yung extension. Click mo, authenticator, tapos yung box na QR code sa taas na kwadrado. And then, yan. Yep. O, yan. Shoot. Okay na. Mega Capena has been added. Meaning, as long as na meron kang, okay mo na yan. Sige. Meaning, as long as na meron kang, okay, click mo yung next. And then, oh yan o. Get your code from your authentication app. Instead na isend yung code sa mobile number mo, kukuha ka ng code doon mismo sa Google Authenticator. Ang gawin mo dyan, click mo yung extension ulit. Authenticator. Ayun o, 750333. Yun ang ilalagay mo dyan. Okay? So, ibig sabihin, meron kang dalawang two-factor authentication. Sa mobile phone mo at saka yung Google App Authenticator mo. Click mo yung next. Ulitin mo. 069447. Sige. Next. Yan. Done. Alright? Pasok? Okay na? So, ibig sabihin, establish na natin yung two-factor authentication mo. Stop sharing ka na. Na-establish natin yung two-factor authentication mo via mobile and via Google Authenticator app. So, less ang chance mo na ma-hack pagdating sa iyong Facebook profile. Okay? So, you better do that same process, guys, para meron kayong extra level of security sa inyong mga Facebook profile. Ayos tayo doon? Goods ba? Goods ang ating lesson for tonight. May questions? Okay, pasok. Okay, so again guys, open pa rin yung ating anong tawag dito, yung promo natin up until tomorrow. So instead of you guys paying 10,499, you can avail the Digital Scientist course for only 2,499. Okay, any questions guys? Any follow-up questions? Wala na? So tomorrow guys, tomorrow coach, kailan po ang sked niyan? Nung alin po? Kailan ang sked Ma'am Jor ng alin? Yung Digital Scientist course. So, yung Digital Scientist course kasi guys, merong bi-monthly coaching sessions 'yon. Lifetime access 'yon. Okay? Lifetime access, lifetime membership, and bi-monthly coaching session. Kaya kung gusto niyo talaga matuto ng Facebook ads with my help, yun po yung nakasama po dun sa package ng Digital Scientist, including po yung Senior Specialist course na recorded training session, more on advanced lessons. For only 2,499, up until tomorrow lang po siya. Okay? Pagdating po ng Wednesday, wala na po siya. 10,499 na po ang price po niya. Okay? So kung gusto niyo talaga matuto in-depth level of Facebook ads, advertising, at seryoso kayo na maging media buyer, then you can upgrade to Digital Scientist course. So dalawang course na po makakuha nyo. Digital Scientist including, okay po Ma'am Jor, Digital Scientist and Senior Specialist course. Okay? And if you want to know how to upgrade your subscription, meron akong sinend kagabi na video tutorial. You can follow the steps. Okay? You can I'll be sending the video tonight din as well para makita nyo yung kung paano kayo mag-upgrade into Digital Scientist course. Okay? So that's all for tonight, guys. Okay, I'll see you tomorrow. Ang pinaka-importanting lesson natin tomorrow is kung paano nyo kukumputin yung inyong cost per acquisition para maging positive yung ROI nyo o maging positive yung ROAS nyo in terms of pag-run nyo ng Facebook ads campaign. Okay?
Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.